Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa Maynila. Nagsimula na nga ang termino ng nagbabalik mayor ng Maynila, Isko Moreno. At ang kanyang unang ginawa sa kanyang pagbabalik sa Maynila ay linisin ito. Tapos na pala itong renovation ng Isitan Recto. Pero sa labas lang yata yung ginawa ng renovation, sana pati sa loob. Anyway, dito na nga tayo sa May Quiapo. Ikutin natin ang buong downtown Manila at tingnan natin ang malaking pagbabago mula nang isinagawa ang paglilinis sa buong syudad. Andito tayo sa Plaza Miranda sa harap ng Quiapo Church. Pinaliguan na nga itong Plaza Miranda at tatanggal na yung mga putik dito. Mapapansin natin na wala na yung mga vendors sa magkabilang gilid ng simbahan. Wow, sana magtuloy-tuloy. Pwede naman palang ganito. Malinis, maliwalas. Samahan nyo ko dahil ikutin pa natin yung iba pa mga lugar dito sa Manila. Mula dito sa Quiapo hanggang Binondo hanggang Divisoria. Pupuntahan natin. Andito naman tayo ngayon sa Carriedo Street. Isa din ito sa napaka-crowded na kalsada dito sa Maynila. At ngayon nga, bawal na ang mga vendors dito. Puro mga nakaparking na lang na mga motor ang makikita natin. Dati sobrang daming tao dito, halos hindi ka makalakad. Dami rin mga vendors. Pero ngayon maluwag na, pwede nang dumaan yung mga sasakyan. Dito sa may baba ng LRT Carriedo, marami pa rin mga basura, dapat linisin pa yan. Wow, pati dito malinis na. Iba talaga kapag mayroong political will ang mga namamahala. Andito naman tayo sa MacArthur Bridge. Sa tingin ko kailangan na rin ng major rehabilitation itong MacArthur Bridge. Marami na mga bitak-bitak at mararamdaman mo na talaga na gumagalaw ang tulay. Lalong-lalo na kapag may mga sasakyan na dumadaan. Kailangan na siguro dito ng retrofitting.
Next, dito naman tayo sa may Escolta, Santa Cruz area. Ayan, malinis na rin dito sa may Escolta. Napinturahan na rin itong fountain sa harap ng Santa Cruz Church. Ayan, malinis na ulit at wala na mga nakatambay dito. Nagdeklara nga ng state of emergency ang mayor ng Maynila, Isko Moreno, sa kanyang unang araw bilang mayor dahil mayroong ng krisis sa basura dito sa Maynila. Andito naman tayo sa may Binondo, mukhang itatayo na ang Pagoda Temple. Ito yung project na binabalik-balikan natin sa nakaraang 2 taon pero hanggang sa ngayon hindi pa rin tapos. Ito yung phase 2 na hanggang sa ngayon hindi pa rin nasisimulan. Yung mga ilalagay sana na fence ay nakatambak lang dito sa gilid. At dito sana itatayo ang Pagoda Temple. Pero sa ngayon may bago ng poster. Siguro naman sisimulan na itayo ang Pagoda Temple. Ito ang phase 1 ng project na tapos na. Ang proyektong ito, Binondo Canal Bridge and Pagoda Temple Project, ay proyekto na pinondohan ng Filipino-Chinese community dito sa Chinatown. Balikan na lang ulit natin ito sa mga susunod na buwan. Andito naman tayo ngayon sa Jones Bridge. Natapos na nga ang major renovation dito sa Jones Bridge at ngayon nga meron na dito mga pailaw. May music and light show tuwing gabi. Kaya pumunta kayo dito kung gusto nyo mapanood yan. Eto na, dito na tayo sa Divisoria. Ayan, makikita nyo naman, malinis na. Wala na mga kalat dito sa magkabilang side ng kalsada, pati na dito sa gitna. Wala na talaga ang mga vendors. Nilinis nga ng mayor ng Maynila sa kanyang pagbabalik ang Divisoria, Quiapo, Binondo, Taft Avenue.
May bagong pwesto naman ng mga vendors dito pero dyan na sa loob. Pasok tayo dito sa may tutuban, tingnan natin yung bagong night market. Pwede naman palang ganito, maluwag, malinis at maayos. Make Manila Great Again. Yan ang slogan na nagbabalik mayor ng Maynila, Isko Moreno. Kaya asahan na natin ang malaking pagbabago sa kanyang termino. Marami na naman tayong mga bagong project na i-update sa mga susunod na taon. Andito yung mga bagong pwesto na mga vendors. Mas okay na yung organized at hindi nakaharang sa mga kalye. May food market din dito. Maraming iba't ibang pagkain ang pagpipilian. Ito naman ang bagong Tutuban Night Market, mas malawak na. Tingnan nyo dito sa likod guys, malawak pa at marami pang pwesto dito. Pagsapit ng bare months, mas lalong dadami ang mga nagtitinda dito. Mas maganda talaga kapag organized ang mga vendors. May isa pang food market dito, ang Flava Manila. Nagsisimula na magbukas yung mga vendors dito para sa night market. Sana naman yung Plaza Loton dyan sa Maynila magkaroon din ng clean up. Sana mapanatili talaga na malinis ang Maynila. Isa pa sa wishlist natin, sana maibalik yung dating ganda ng Baywalk. Ngayon kasi wala nang kabuhay-buhay dyan. Ano masasabi nyo sa biglaang transformation ng Maynila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-share ang video ito at mag-subscribe para sa daily updates. Thank you for watching.